Ni Lorna, anong marerekomenda mo na legal na paraan para ayusin ang kanilang relasyon para sa kapakanan ng mga bata? Unang-una, babalansahin natin yung balance sheet, no? Kasi alam natin yung income, kung hindi natin, kung mahirap yung income, ibig sabihin kung mahirap ang kita, no? Kasi hindi naman stable ang tricycle, ang i-control natin yung expense. Yung gastos. Kasi yung gastos, alam natin yung gastos. Yun na lang yun ang pag-usapan nyo, yung gastos ninyo. Kasi, pwede naman yung pinag-uusapan namin dito sa Trio, yung 200 na binibigay mo kung araw-araw yan, sapat naman yan eh. Nasa pag-budget niyan. Alam mo, ang pinakamagaling daw na economist, ang nanay. Kanya, maging isang responsible nanay ka. I-budget mo, alam mo naman na kulang yung binibigay, mag-budget ka. Tsaka, yung income na ini-earn mo, wag mo nang dalhin sa braces at saka sa mga luho mo, no? Ipasok mo rin yan sa tinatawag na joint expenses. Ha? Yun ang unang-una. Pag hindi kayo nag-away sa pera, sunod-sunod na yan. Magkakabati na naman kayo. Nakakadalaw ba siya? Visitation? Anytime. Ay, talagang magbabalikan kayo. Para sa mga anak nyo, 4 yan. Tsaka 6 months pa lang ang breakup nyo. May pag-asa pa daw. Basta't pagkakaayusan ng usap, di ba? Doc Camille, kapag naghihiwalay ang magulang at nag-aaway, yan, yung epekto sa anak nila, ipaliwanag mo. Okay, actually malaking factor yan ha, lalo na sa'yo, Nikki. Kasi unang-una, ang bata mo pa 26, tapos 11 years old yung panganay niyo, so definitely 15 years old ka. So naiintindihan ko kung bakit ganyan na medyo sasabihin mong nagiging maluho ka kasi na-deprive ka or hindi ka nakatikim nung bata ka. Yung pagdadalaga mong tama, hindi mo nagawa yon. Pero dahil nanay ka na, tapos 4 na bata, alam nyo, ang nakakalungkot kasi baka sabihin ng 11 years old mo, kaya kayo naghiwalay dahil sa kanila, dahil hindi mo sila kayang buhayin. At yun, nakaka-apekto yun sa pag-aaral nila, baka sabihin nila na, ganito, yung ang dami nilang iniisip na sila ang dahilan sa paghihiwalay ng magulang nila. Pangalawa, bumababa yung kumpiyansa sa sarili nila. Pangatlo, baka umabot sa punto na ang tingin nila sa ganitong pagkakataon, kung mga babae yan, ayaw na nila ng mga ganyan na nangyayari sa nanay ko. Gusto ko, di ba sabi mo nga, hinahanap yung tatay. Tignan yung maigi kung ano ba naging problema. Kasi ang laki din ng age gap, 26, 41. So, kung minsan, hindi ko sinasabi na hindi magiging maayos pag yung ganun yung age gap. Pero kung nagkakaintindihan kayo at tinitignan nyo yung mga mali sa buhay nyo, kinakailangan kasi yung kung ano yung pagkakamali niya, ma-embrace mo yan Lahat naman ng tao may hindi perpekto. Pero kung kaya mong tignang maigi kung ano yung kamalian ng bawat isa, magkakaroon ng pagkakataon na magkakaayos kayo. Pero hindi ko sinasabi na kaagad magkakaayos kayo. Pwede mag-undergo kayo ng couples counseling, pwede mag-undergo kayo ng talagang individual counseling para tignan mo muna, Nikki, talaga bang may pagkakamali ako? Tama ba na ang priority ko, yung makeup ko, kung ano-ano mang bagay? Kasi mahirap din yung hindi ka nakatikim ng talagang pagdadalaga. Pero siguro matutulungan ka din ni Cheng dyan na siguro konting ayos lang. Mapag-aaralan mo rin ang magiging mabuting nanay at ina dyan. Okay, Brother June, hindi maiiwasan ang away sa isang relasyon, di ba? Pero paano ba mangingibabaw pa rin ang pagmamahal kahit hindi nagkakasundo sa isang issue? Hindi lahat ng bagay, ate ko rin magkakasundo mag-asawa. Kasi magkaibang tao kayo. Ibang kinalakihan ninyo, ibang mga pananaw sa buhay. Napag-isa lang kayo because of love. Nagmahalan kayong dalawa. No? So, ang pagsasama ng mag-asawa, merong ups and downs, merong palaging hindi mapagkakasunduan. At dyan papasok yung pag-uunawaan ng mag-asawa. Uunawain yung weakness ng isa at susuportahan. Dito sa nakikita natin, this is a clear sign of the cycle of poverty. Yung kahirapan natin na nagiging sanhi yung kahirapan ng paghihiwalay ninyong dalawa. Ang apektado rito ay yung mga bata, no? Hindi dapat masangkot ang mga bata sa kahirapan
although tayo ng mga magulang, may pagkukulang dahil naparami natin ang ating mga anak, pero andyan na yan. Hindi natin pwedeng sisihin ang isa't isa. Andyan na yan. Pag-usapan na lamang ninyong dalawa, kasi nakikita ko na nagmamahalan pa kayo eh. No? 6 months pa lang yan, may mga pa-crying pa kayo dyan. Talagang you miss each other, di ba? Lalo yung mga bata na may miss ang mga magulang. May pag-asang magkabalikan kayo. At kung dumating yung pagkakataon na yun, pag-usapan nyo, buuin nyo ang komunikasyon. Now, Nikki, iisa ang pananaw naming tatlo. Medyo may diferensya ka doon sa paggastos, no? May luho ka. Dahilan sa naunawaan natin na hindi siya nagdalaga, no? So, ito ang mga bagay na dapat mong pagtuunan. I-prioritize mo. Ngayon, hindi na ikaw ang priority. Ang priority ang mga bata. No? So, pag-usapan yung dalawa, alam ko nagmamahalan kayo. At kung sakali na mag-decide kayo na magkatuluyan at magbalikan kayo, utang na loob, isama niyo yung Diyos sa inyong pagsasama, magpakasal kayo para merong biyaya ng Diyos. Ate Kuring? Thank you very much.